Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alak, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro, muli samahan niyo kami sa aming ginawang pamamana dito pa rin yan sa bayan ng Dumaran. Kasama pa rin natin si Batang Spiro at Silent Hunter Boy. At sa pagkakataong ito ay nakasubok tayo ng maraming biyaya, kaya para sa buong kaganapan, samahan niyo kami sa lawak. Let's go! Let's go! Alas 9:35, pinandar lang namin yung makina dahil dalawang araw kaming hindi nakalaot, kaya samahan nyo kami. Sana makahuli kami ng marami, makawin na ligtas at magkaulam na masarap. Ang amihan. Let's go. Dito pa rin kami sa spot mga kaspiro kung saan kami madalas nakakahuli ng Golden Trevally dahil sa labas na area ay napakalakas pa ng amihan ngayon, kaya tiyaga-tiyaga lang muna kami dito. Warm up dive mga kaspiro, subukan natin dito magkabang. Pagpasensyahan nyo na yung mga naririnig ninyong tilaok ng manok dahil nandito ako sa tabi nagbo-voice over. Hindi pa ako nakakasayad sa sahig ng karagatan mga kaspiro para mag-ambush ay meron ng dumaan na yellowtail trevally o yung brassy trevally. Kaso napakalayo na ng distansya sa atin kaya hinayaan ko na lang, at dito ay merong yellow spotted rabbit fish na good size na sana ito. Kaya lang hindi ko muna kinalabitan dahil baka may mga pelagic na dumating. Next day mga kaspiro, dito banda sa may buhangin ay sinubukan ko ulit na mag-ambush dito kung saan madalas na dumadaan yung mga Golden Trevally. Abang-abang tayo at medyo wala sa kondisyon yung aking katawan ngayon. Nahihirapan ako sa pag-relax dahil kasalukuyan umaatake yung pilay ko. Siguro dahil nasa malakas na guma natin at dahil din sa makina, dahil nakaraan nahirapan akong paandarin. Dito mga kaspiro, mayroon sanang blue spine unicorn o surahan. Sakto sana ito dahil kailangan ng anak ko sa school nila dahil magki-Christmas party sila. Kaya lang kapos na talaga ako sa hangin. Sinubukan ko pa rin na tera chamba mga kaspiro, pero ayun, walang nangyari. Next dive, binalikan ko yung bato kung saan tayo nakahuli ng King Mac sa previous video natin. Ganun din ng Golden Trevally. At dito sa pagkakataong ito, sinubukan ko muli na mag-abang at magbaka sakali na baka meron tayong mapanang isda dito. Hanggang sa wala ako nakitang isda at paubos na ang hangin ko, kaya tinira ko na itong angel fish. Masarap din ito inihaw. Kadalasang lapit ng mga pelagic dito mga kaspiro ay hapon, kaya ngayong umaga pa puridas na muna kami.
Nagsagawa ako ng pag-ambush dito mga kaspiro dahil bago pa ako nagsagawa ng pagsisid ay meron ako nakitang good size dito na red bass mga kaspiro, kaya sinubukan kong abangan na lumapit sa atin ito. At sa bandang unahan, napakaraming mga bait fish. Pero hindi ko na napansin yung red bass, kaya ito na lang yung pinagtuunan ko ng pansin, yung dalawang pirasong Spanish flag snappers. Pero na late ako ng reaction, nakakilos na yung isda bago ko nakalabitan. Wala pang akyat masyadong isda, kaya nagpahinga-hinga muna ako sa bangka, at matapos ang ilang minuto, bumalik na ulit tayo sa pamamana. At ang oras nito mga kaspiro, mag-aalas 2 na ng hapon. Kaya naghunting na kami dito ng mga pelagic. Hindi na kami naghangad ng mga territorial. Matapos ang ilang segundo ang dumaan mga kaspiro, ay meron ako nakitang napakaraming batfish sa bandang unahan. Hinintay ko itong makalapit sa atin dahil kadalasan kasama nito yung mga golden trevally. Hindi nga tayo nagkamali, mayroong isang nakasama dito. Stone shot yung ating kauna-unahang pelagic para sa araw na ito. 2 piraso pala sila, pero yung isa ay maliit pa, kaya ito yung pinili ko, yung medyo malaki-laki. Maraming salamat pa rin kay Sir Darius Pamadeco Pistejo. At eto, meron ulit tayo nakitang kawan at napakaraming golden trevally ito. Hindi nga lang ganong kalakihan, kaya hinintay kong mag-align yung 2 piraso bago ko tuluyang kalabitan. Pero medyo naging challenge ito mga kaspiro. Nagawa naman natin, kaya lang nakabitaw yung isa. Panoorin natin yung buong pangyayari. Sayang mga kaspiro, nadaplisan lang yung isa, pero ayos na rin kaysa wala tayong nahuli. Ayos na itong 1 piraso, pero nangihinayang pa rin ako dahil napakaganda sana ng pagkakataon yun para maka double kill tayo. Pero ganun talaga, minsan may mga pangyayari na hindi talaga natin inaasahan.
May mga pagkakataon mga kaspiro na nagpi-freefall pa lang tayo ay lumalapit na itong mga pelagic, kaya minsan habang papasayad pa lang tayo sa sahig ng karagatan ay agara na kaagad tayong nagsasagawa ng pag-fish call, baka sakaling may lumapit sa atin ng mga pelagic dahil minsan nandyan lang sila sa hindi kalayuan. May mga lumapit sa ating double line mackerel mga kaspiro, nasa taas ko lang sila dumaan at pinili ko yung pinakamalaki dahil sayang din ito kung lulutang tayong wala tayong dala. Ulang. Malabo yung visibility pag dito tayo sa taas mga kaspiro, pero kapag nasa ilalim na rin naman tayo ay okay naman, pwede naman natin pagtiyagaan. Prito at inihaw lang ang gusto ko dito, pero yung iba nagsasabi na masarap daw ito paksiwin muna bago gataan. Same spot pa rin mga kaspiro, abang-abang lang tayo ng mga pelagic dahil padaan-daan lang sila, at pag na-timingan natin na dumadaan sila, ayun, nakakapana tayo, at dito panibagong pagsubok ulit at panibagong pag-aabang. Biglang iba yung galaw nitong mga baitfish. Akala ko mayroon ng pelagic na paparating, pero nandito pa rin yung grupo ng mga double line mackerel. Mas kilala sa tawag na lanuhan dito sa amin, pero hindi ko na muna pinanaan dahil lumayo na sila. Wala talaga sa kondisyon yung katawan ko ngayon mga kaspiro, pero ganun pa man ay sinubukan ko pa rin babain yung area na medyo malalim dito banda sa may buhangin, dahil dito madalas dumadaan yung mga golden trevally, at sa pagkakataong ito napakarami na naman ang sumalubong sa atin. Pinili ko yung pinakamalaki at iyon ang pinana natin. Long range na mga kaspiro, nag-adjust na lang ako ng pagkalabit ko ng pana sa bandang ulo ko, pinapatamaan para in case na dumating yung shop ko, tatamaan yung kanyang katawan. Pero dahil napaka-power ng pana natin, on point pa rin kung saan natin siya sinaitan kanina. Kaya maraming salamat kay Ninong Darius Pamadeco Pestejo and family. Shout out po sa inyo, ingat po kayo palagi. At ganoon din siyempre kay Bro Raymond Lau, maraming salamat sa Epsilon na wetsuit na binigay mo bro.
Ito yung pinakamalaking golden trevally sa araw na ito mga kaspiro na nahuli natin. Matapos natin may set up ulit ito yung pana natin, tapos kung makapag-load ay sinubukan ko ulit na bumaba dito sa bandang rawis na mga kaspiro. Umabanti lang ako ng kaunti dahil malaking golden trevally yung nahuli natin dito sa area na ito, at nagbabaka sakali ako na baka nandito sa rawis yung mga malalaki. Hanggang sa tuluyan na akong sumaya dito sa buhangin mga kaspiro, at mamaya-maya lang ng konti mayroon ako nakitang 3 pirasong putian na papasugod sa atin. Ibang uri ng putian nito mga kaspiro, pero grupo pa rin ito ng mga talakitok. Hindi ko muna kinalabitan dahil baka may golden trevally pa, pero nung natiyak kong wala na, pinili ko yung pinakamalaki sa kanila at yun ang ating pinana. Halos nakahawig siya sa porma ng pampano mga kaspiro, pero talakitok po ito. Tinutuhog ko lang pala lahat ng nahuhuli natin ngayon mga kaspiro dahil medyo malayo tayo sa bangka. Pinipilit ko na lang dito sa area na ito mga kaspiro dahil dito madalas dumadaan yung mga putian kahit na masakit na masyado yung braso ko, at hindi ako nakatagal ng breath hold sa ilalim ng dagat, pero free po lang ang ginagawa ko para kung sakaling may pelagic, lalapit kaagad sila sa atin kagaya nito. Matapos kung may secure mga kaspiro, pinag-interesan ko na ulit itong lanuhan para sa huling dive at huling kalabit natin.
Pagkatapos nito mga kaspiro, dahan-dahan na akong bumalik sa bangka dahil hapon na rin, mag-aalas 5 na. 4:55 na sa mga oras na ito, kaya uwian na. Dahil si Batang Spiro at Silent Hunter Bugoy nasa bangka na rin, ako na lang ang wala pa. Right. Spearfishing live, wag pabayaan! Peace and love sa dagat man. Ayun mga kaspiro, papunta na kami ng ilan ni Silent Hunter yung mga bado nating huli. Ito naman yung sa atin ang assorted. Dito tayo kukuha ng ulam kasi mas masarap ito. Wow! Ayun. May pang ihaw, may pang sabaw. Spearfishing live, wag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to, brad. Yeah, yeah. Pag sumisip sa ilalim ng alon, Yaya mga kaspiro. huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain, kapatid. Tara, sa paligid. Sa paligid tayo mga kaspiro. Pasan. Settings natin ngayong araw. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Saan tayo dyan sa Star para feeling winner. Yun, no? Star ng buhay daw. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat na tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo, pare. Yeah. Spearfishing Brown out, brown out, brown out. Oh, may mga maliliit yan. simple lang, huwag sirain ang kalikasan. Brown out sa amin mga kaspiro. Meron na doon, te. Peace and love sa dagat man. 6451.
4.9. Bili ni Kuya. Joseph Agdon, tara na brad. Spearfishing live. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Kaya ingatan natin ito, brad. Yeah, yeah. Pag sumisip sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, koral, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain, kapatid. Huwag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas, may babalik na karagatan. Ingat sa dagat. Okay, kaya. 25.8 lahat na kasira. Ayos. Ulam pa tayo na red snapper piniwan, dalawang lubulain makarel at kainan mga kaspiro, yung lubulain makarel at mga gap o yung red snapper ang pinaiwan natin. Let's eat, let's eat. Batang Spiro, macho pa rin. Alright. Si Tatang, si Silent Hunter Bugoy na pakyat na rin yon. Let's eat, let's eat. Maraming salamat sa nagluto. Tapos na yung kainan mga kaspiro, ito na. Parte kami ng aming kinita. 700, 800, 870 So, ang partihan namin tatlo. Okay na rin. 2, 3, 4, 5. Alright. 870. Bawi na naman bukas. Sana mayroon kang madami. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon. Respeto sa tubig. Spearfishing life. Huwag pabayaan!